Lumala yata mga kababayan yung tama ni Inday. Nagpa-presscon na naman po habang naka-lockdown siya doon sa nilockdown niya yung kanyang sarili sa Kongreso. Uwi daw siya mga kababayan after New Year na lang. Yan sabi ni Inday po sa online virtual press conference po. Tapos, iba una, nung press con mga kababayan. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Kababayan, kailan ba yun? Yung gustong ipahukay po yung bangkay ng dating Pangulong Apulacay. Sabi ni Inday, ini-imagine niyang tanggalan ng ulo yung ating Pangulo kasi ayaw ibigay yung relo doon sa kadete ng PMA. Ngayon naman, yung claim ni Inday, gusto daw siyang ipatsugi ni Martin Romualdez. Sabi ko sa inyo, kailangan na po siguro ng professional help ni Inday. Yan ang sabi niya ngayon mga kababayan. Sabi rito sa report ng Manila Bulletin, Sara claims Romualdez wants her dead. O ito pa, BP Sara intends to stay at house compound until after New Year. Doon na daw siya maglalabata. Ganon katindi mga kababayan ang tama ni Inday. Ayan po yung virtual press conference niya. Yung mga imbitado niya, yung mga DDS supporter, si Trixie Cruz Angeles, itong isa pang si A.B. Hugalbot, yung mga kaalyado niya, para yung tanong, mga kababayan, mga friendly questions, hindi tulad ng tanong ng Kongreso. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad na patin mga kababayan yung ating kwento. At tama po yung mga observations after na sabihin ni Inday na ipapahukay na yung pag hindi siya tinigilan. Ipahukay niya yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Tapos gusto pa niyang tanggalin yung ulo ng ating Pangulo. Sabi ko sa inyo, iba na yung mga pananalita ni Inday. Kailangan niya ng professional help. Ayaw man ninyong maniwala. O ito naman ngayon, ang kanyang mga sinabi sa kanyang press conference po. Kasi gusto niyang sagutin si Martin Romualdez nang ma-interview namin dito sa Bicol tungkol sa patuloy na refuse ni Inday na mag-attend sa hearing para ipaliwanag po yung kanyang paggastos ng confidential funds. Sabi ni Martin, siya dapat niya yung mag-explika
biglang nagpa-virtual press conference si Inday at sinabi ngayon, gusto daw siyang ipapatay ni Martin at gusto nang tumira po sa Congress hanggang bagong taon. Ayan po. Sara claims Romualdez wants her dead. Yung sabi dito po sa balita, in an online press conference, Duterte, who is currently staying inside her brother, Davao 1st District Representative Paulo Duterte's office at the House of Representatives, said she is being asked to leave the compound because the House Sergeant-at-Arms is concerned about her security inside the compound. Yan yung laman ng press con mga kababayan kanina ng Sergeant at Arms ng Congress with Congressman Joel Chowa, yung chairman ng House Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang claim ni Inday, hindi man daw siya security problem. And if there is only one security threat daw, mayroon siya, sabi ni Inday. Sabi ko, sir, isa lang naman may gustong pumatay sa akin, si Martin Romualdez, and I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives, gagawin niya yan dito sa labas. Ganon katindi mga kababayan ang tama. Sinang maniwala siya ganon? Seryoso po si Inday, hindi siya na gano'n. Hindi siya nagbibiro sa kanyang mga sinasabi. Yan ang paniwala niya po. Yan ang paliwanag. Oh. So tinanong ng mga reporters kung bakit naniniwala siya na gusto siyang ipadido ni Martin Romualdez. Sabi mga kababayan ni Inday, kilala ko niya si Martin Romualdez from the short time that we were together. I am a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Marunong nang magbasa si Inday ng isip ng tao. Naging mangula na. Nagkasama niya kami sa kampanya. And I'm no psychologist, but that man has so much baggage and insecurity sa buhay niya. Ganon mga kababayan, yung mga kaindik-indik na sinabi ni Inday sa virtual press conference. At sabi niya, hindi siya uuwi hanggang bagong taon na niya. Doon na daw siya maglalaba. Ayan o. BP Sara intends to stay at house compound until after New Year. Tama pa ba yan sa katinoan mga kababayan? Diba? Yan sabi ni Inday. Nagpabili na ako kanina ng tali kasi dito na ako maglalaba. And then, dito ko na lang idadra yung clothes ko kasi medyo marami naman akong t-shirt na nadala. Pero pwede na siya. Kasi uniform naman dala ko. So, hindi na siya halata na paulit-ulit. Ano niya, Mr. Maravillas, ang analysis mo sa mga pananalita ni Inday sa behavior niya? Kailangan na po talaga ang doktor, professional help mga kababayan. Kasi hindi ito gagawin ng isang matino. Never pa tayo naka-encounter ng ganitong uri ng public official. Or possibly, sa ating analysis mga kababayan, sinasadya niya na inisin yung ating mga congressmen, lalo na po si Martin Romualdez, para gumawa ng aksyon laban sa kanya at ipakita sa buong mundo at sa mga supporters niya na inaapi siya ng Kongreso ni Martin Romualdez. Yan tawag sa mga congressmen, lalo yung mga members ng Dayang Guns daw. Yan ang sabi ni Inday sa naunang press con. Ngayon, nagpa-press con na naman po. So sabi po ni Inday, the House Sergeant-at-Arms niya, pinagsabihan ako na umalis sa compound because she could not be provided with electricity due to austerity measures being taken by the Congress. Sabi ko, go ahead na patayin ang kuryente kasi meron naman akong dalang flashlight, saka matutulog na ako. Sabi ko, sir, patayin nyo na lang yung kuryente. Duterte also said in jest that she might even be the next House Speaker for her stay at the compound. Talagang may tama mga kababayan. Malaki yung tama.
O ito mga kababayan, yung press con. House Sergeant of Arms, pinapaalis niya ako dito. And then sinasabihan niya ako, oh, because we have to put extra security because the Vice President is here. And I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So let them be na magbantay sa akin. So you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't... Ganon katindi mga kababayan. Ito pa, ituloy natin. Until Monday, actually sa meeting namin kagabi, there is we were initially doing a planning session last night to stay here until after the New Year's. Kasi we were comparing the time period to Ilocos 6, and then ito din yung time period ng Ilocos 6 who spent Christmas and New Year's dito sa detention. So kagabi yung planning talaga namin was until after the New Year yung detention. Because sinasabi ko naman lagi, hindi ko sinasabihan yung mga tao ng Office of the Vice President, umattend kayo, huwag kayo umattend. Because after all, sila yung uupo doon, sila yung mapapahiya. And it will be their own mental struggle yung mangyayari doon habang nakaupo sila. So, sabi nga mga kababayan ni Martin Romualdez, ang dapat kasing sumagot kasi lahat naman ang itinuturo siya. Dapat siya ang sumagot. Hindi man po gagalaw yung mga officials niya, yung mga empleyado niya, kung hindi niya inutusan. Tama po? Yun din ang request. And in fact, mga kababayan, dahil nandyan man lang siya sa Congress, sinerve muli yung invitation sa kanya ng committee. Ayan po, after House sleepover, BP Sara gets invited to confidential funds hearing. So wala nang rason mga kababayan na hindi siya a-attend kasi tumira na nga po siya. Nandyan na siya nakatira ngayon. At ang sabi niya, hanggang New Year, diyan na siya maglalabada sa Kongreso. Ang tawag niyan dito sa amin, nagsungo-sungo, nang iinis. Yun ang intensyon mga kababayan ni Inday. Inisin yung mga congressmen para pag napikon mga kababayan, di pwede na siyang magpa-victim. Kaya nga po, sinasabi niya na gusto daw siyang ipanido ni Martin. Malabo po mga kababayan. Walang maniwala sa ganon. Ituloy natin mga kababayan yung mga pinagsasabi ni Inday dito. Sila sinasabihan kung ano yung dapat nilang gawin. Ang sinasabi ko lang lagi, let us know what your decision is so that we can help you. Ang expectation namin, kung dumating si Asek Lemuel Ortonio on Monday, he will be detained kasi meron siyang 2 consecutive contempt orders. And alam niyo naman dito sa Kongreso sila naman kasi nagsasabi kung ilang araw, ilang buwan. So ang preparation namin is until after the New Year. And then the next planning namin is until after Congress adjourns, which is on June. So may mga ganun kami na mga plano. And because nandiyan si Attorney Lopez na detention, because of me, I am here sa office ni Congressman Pulong Duterte because of nandiyan siya sa loob, si Yusek Zulaika Lopez, nandiyan siya sa loob because of me. Ako naman kasi talaga yung target ng committee hearings. Nandito ako sa loob ng office ni Congressman Pulong Duterte because of her.
in detention. So, expectation namin, pagdating ni Gina Acosta, kung darating man siya, pagdating ni Lemuel Ortonio, ni Sunshine Fajarda, ni Edward Fajarda, ganun na rin yung gagawin namin. So, kaya nga yung sinabi din ni Congressman Pulong, he gave me permission to stay indefinitely and hold office indefinitely dito sa office niya. Hindi pa namin napapag-usapan ng lawyers ko because nakatutok kami kay Yusek Lopez sa ngayon. Kung atin daw siya. Likely pag-uusapan namin yan sa na una na pong na-contempt. Kung dumalo lang po sana sila, they can actually terminate na po, no? Yung hearing, kung maraming may makukuha na po kasi na information, lalo na po doon sa mga SDO, Specialist Bursing Officers, sa sila Fajarda and si Acosta. So sila po yung parang pinaka na-mention na pinaka kailangang mga tao. And si Speaker Romualdez even said yesterday po sa Amosh na he was reacting about your sentiment na nadamay po, no? Naawa po kayo sa inyong mga opisyal dahil nadadamay po sila dun po sa nangyayari and yung pagpo-persecute nga raw po sa inyo. So, ang hamon po niya, kayo na po mismo sana yung dumalo po sa pagdinig at sumagot po dun sa tanong ng mga mambabatas tungkol sa confidential fund. Ano po yung date niyo? Kasi for them, hindi na po to kailangan pa sanang tumagal kung i-urge po sana natin itong mga officials. Marian, can you wrap up your question? If we just urge po itong ating mga officials. Marian, can you wrap up your question? Yun lang po, ma'am. Can you comment on that? Hindi lang po ito tatagal kung papuntahin nyo na po itong 4 na officials nyo and kayo po mismo sana ang sumagot para matapos na raw po itong issue. Okay, sige. Unang-una, nasabi ko na, no, at ulitin ko, noong inimbitahan nila kami, noong October 18 was it? Pumunta ako. Umupo ako doon. Hindi man siya nag-take oath. Tanong, hindi sila, kahit isa, walang congressman kaya hindi na siya tinanong. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin. Hindi ka nga nag-take oath, kaya hindi ka na tinanong. Pinayagan ako talaga ito si Inday. ng maayos, nagpapasalamat ako. Useless na magtanong sa kanya. So, hindi man magsasabi ng totoo. I am not at their beck and call na tatawagin ka, pauupuin ka doon, gagamitin yung buong araw mo, yung buong oras mo, tapos lang itatanong sa iyo. 'Di ba? Kami may respeto kami sa oras nila, dapat magrespeto din sila sa oras ng mga resource persons na tinatawag nila tapos umuupo doon nang wala namang tanong. Okay? So, hindi siya tinanong kasi hindi nag-take oath. Pasala-sala man si Inday. Hindi sumasagot. Umupo Balo-bagi. ako, walang tanong. At ang next is, ako na daw dapat ang umupo doon at sumagot. Sabi ni Martin Romualdez. Unang-una, I did not vote for Martin Romualdez as congressman. Malabo. Kung taga-Tacloban man ako, hindi din ako boboto sa kanya as malayo congressman. ang sagot. Gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. So anong relasyon nun sa isyo yung hindi niya pagboto? Hindi man talaga siya kailangang magboto kasi taga Davao siya, si Speaker Martin taga Leyte. Hindi man siya pwedeng magboto as Speaker kasi hindi man siya kongresista. Vice Presidente siya. So anong relasyon doon sa isyo ng kailangan siya ang sumagot sa mga isyo sa paggamit ng confidential funds kasi hindi man nasasagot ng kanyang mga tauhan? Tama po. Malayo ang sagot ni Inday. Nililihis niya yung issue. Napakalinaw yung punto ni Martin para hindi na mahirapan yung kanyang mga kasama kasi sabi niya na awa siya. Siya na dapat ang pumunta doon kasi siya man lang ang itinuturo na may alam. Tama po. Pagkatapos gusto niya mag-stay indefinitely. Diyan na daw siya titira sa Kongreso. Ako, ang basa ko dito mga kababayan, gumagawa ng senaryo si Inday, nang gugulo. Nagsisiga-siga siya. At isa pang agenda, magpa-victim po para maawa yung mga tao
ang agenda na nababasa ko mga kababayan para sumaklolo yung mga supporters niya mag-people power na. Ganon mga kababayan. Nabasa ko yung post ni MJ Kiambao Reyes. Puntanaan niya tayo sa Kongreso. Di ba? Panggagatong para sa mga mamamayan, para mag-alsa laban sa Kongreso, in ultimately laban sa ating Pangulong Bongbong. Baka ito na yung mga pinaplano nila. Nagbabaka sakali na makakuha ng sympathy, support galing sa ating mga mamamayang Pilipino. Lalo pa, wala na yung grupo ni Kibuloy, ayaw nang sumama sa mga protesta. Yung nausog, hindi na makaipon ng maraming tao. Wala nang pugo. Di ba ba? Ituloy natin yung kanilang pag-uusap. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez. But I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong Siga-siga talaga gawin. po. And then, Nangampan doon niya sa naman kanya si apat, Martin. lagi kong inuulit. Kaya siya nanalo. Kinampanya ni Martin, pinagamit yung Partido Lakas sa CMD. Wala nang ginawa si Inday kundi sumalang na lang. Pero tingnan ninyo, una tinawag niyang tambalos-los. Ngayon po, sinasabi niyang gusto daw siyang ipapatay ni Martin. Gagawin ba yun ni Martin Romualdez? Ano makukuha sa kanya? Di ba? Yan. Hindi ako yung uupo doon, sila yung uupo doon, sila yung iinsultuhin, sila yung babastusin, sila yung mamaliitin. So kailangan yung tao ang mag-decide, kakayanin ko ba ito? Baliktad man po, ang mga bastos po, kayo. Paulit-ulit na binabastos ninyo yung Kongreso, pati ng tatay ninyo. At mismong si Digong, inadmit niya na bastos siya. O, kayo po, bastos po kayo. Bakit? Imagine, gusto mong ipahukay, pati yung wala mang kinalaman sa problema mo, yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, dinamay mo pa, gusto mong ipahukay. Yun ang pinakang matinding pangbabastos. Ang tawag nga dyan, desecration of the dead. Tapos imaginein mo na lang yung sinabi mo na ini-imagine mong tanggalin yung ulo, pugutan yung ating Pangulo. Tapos, ikaw pa yung may lakas ng loob na magsalita na yung mga tao mo binabastos ng mga congressmen. Never yun na ginawa ng mga congressmen. Napaka respectful po ang mga pagtatanong ng mga congressmen. Kahit pinagluluko na sila, mga kababayan, nitong mga tauhan ni Inday. Kaya nga po, under the rules, may karapatan sila na i-contempt yung mga sinungaling. Kaya na-contempt po yung mga tao po ninyo. Harap-harapan na panluloko ang ginagawa. Hindi sinasagot ng diretso yung kanilang mga tanong. May mandato yung ating mga congressmen. Yung itinatanong nila, yung paggastos ng pundo ng bayan, hindi ninyo maipaliwanag ng maayos. Ngayon, kung ano-anong sinasabi ninyo sa presscon, nililihis ninyo sa issue, you see? O hindi. Kung kakayanin ko ito, pupunta ba ako o hindi? I cannot tell people what to do, especially if it will put them under so much mental stress and torture. So, ang akin lang, kung ano yung desisyon nila, yun yung susuportahan ko. Thank you very much. VP, just to clarify. So, bilang leader dapat, ikaw na yung promentera. Kung ayaw mong may mental torture, yung mga tao mo, kasi yung mga tao mo, inutusan mo man lang yun. Di ba? Yan ang tunay na leader. Hindi yung nandyan ka nga, pumunta ka sa Congress, ayaw mo man pala na mag-attend. Ano yan ang ginagawa mo? Di ba pambabastos? Pagsisiga-siga? Tapos sabihin mo pa na gusto kang ipapatay ni Martin Romualdez. Anong ebidensya mo? Dahil sa obserbasyon mo? Kasi galit na galit ka, tingin mo kay Martin Romualdez, tinawag mo tambalos-los.